Okay, ipagpatuloy natin ME 207. Naririnig pa po ako, malinaw pang ma'am. Ang PowerPoint presentation, nakikita pa po. Okay. So tayo po ay magtatalakay ng unit number 3. Ito po, hanggang dito po ang exam. Hanggang unit number 3 po ang exam. Ano po? So para sa unit number 3, ang nilalaman po nito ay introduction sa pagsasaling wika. So kagaya ng sinabi ko sa inyo nung atin pong orientation, magsasalin po kayo kasi unit number 3 po iyon. Ano po? So, pag-usapan natin ang nilalaman ng introduction sa pagsasaling wika, unit number 3. So, kilalanin po natin si Theodore Savory. Siya po ay may ibinahagi tungkol sa metodo sa pagsasaling wika. Tinawag niya ang pagsasaling wika bilang the art of translation. Theodore Savory, he believed that the translation should read like an original text, and on the other hand, it should preserve fidelity to the source text. Kaya po tinawag ni Theodore Savory na the art of translation kasi sinasabi niya na kahit po tayo ay nagsasalin gamit ang ibang wika, kinakailangan kapag binasa natin, yung isinali natin ay para pa ring nasa original na text nito. Dahil ang tunay na may-ari nung ating isinalin ay yung author nito, hindi po tayo. Hinihiram lamang natin ang ideya niya. Kung kaya't kinakailangan daw po na kapag binasa natin ito ay parang nasa original pa din. Ganoon din, hindi lamang para kilalanin yung author. Ito ay para ma-preserve din yung fidelity nung source text na atin pong kinuha. Yun po ay para sa pananaw ni Theodore Savory. Ano po? Yan. Narito po ang ilan sa mga metodo sa pagsasalin. Ang pinaka-center po nito ay yung object of translation. Yung object of translation, ito po ay tumutukoy kung ano po yung mga kung ano po yung kung ano po yung mga pinagpipilian kung paano po tayo nagsasalin. Ang una po ay yung content of the original. Meron pong mga nagsasalin na nakafocus po sa content ng original text. Kaya kapag sila po ay nagsalin, kung ano po yung nasa original text, yun po, yung content ng original text, yun lang po ang kanilang isinasalin. Meron naman pong gumagamit nung form of the original. Paano naman po? Tinitingnan naman na nagsasalin kung paano isinulat. Ano po? Ano yung form na kanyang ginamit? Ano yung strategy? Ano yung style na kanyang ginamit? Para sa ganong paraan din siya magsasalin. At yung huli naman po ay the author's communicative intention. May mga nagsasalin na ang tinitingnan lamang ay yung intensyon ng author, kung paano siya nakapagbahagi o kung paano niya nilagyan ng content yung kanyang ginawang pagsasalin. So, dito po sa tatlong ito, pwede tayong pumili kung alin yung gusto nating gamitin na paraan ng pagsasalin. Ano po? Yan. Bukod po kay, ari pong tatlong pamamaraan na ito, ay to preserve yung original text. Ano po? Ito po ay under ni Theodore Savory. Ano po? Yan. Pag-usapan naman natin si Eugene Nida. Sabi ni Eugene Nida, ang pagsasalin ay tinatawag na dynamic of functional equivalence. Bakit? Sabi niya, a translation of dynamic equivalence aims to complete naturalness of expression and tries to relate the receptor to modes of behavior relevant within the context of his own
culture. Ano po ang nais iparating? Kinakailangan daw po kapag tayo ay nagsalin ay dynamic pa din. Paanong dynamic? Ibig sabihin, yung pagiging natural ng expression within the content of the original text ay atin pong mapapanatili at dapat daw po atin ding ikino-consider yung culture ng magsasalin dahil may mga pagkakataon, sabi ni Eugenida, na kapag tayo po ay nagsasalin, nakakaapekto dito yung culture na ating pinanggalingan. Yung pananaw, yung pagtanggap kung paano natin ito isasalin. Kaya kinakailangan ay tanggap natin yung culture ng magsasalin. At kinakailangan ding tingnan pansin ang behavior sa paggamit po nito o sa pagsasalin ng original na teksto. Nakakasunod pa po ba? Malinaw pa po? Eugenida pa lang po tayo. Next ay si Peter Newmark. Si Peter Newmark ay isang British translation theorist influenced by the work of Nida. Na-impluwensyahan lang siya nung pananaw ni Nida pagdating sa pagsasalin. Sabi ni Peter Newmark, feels that the difference between the source language and the target language would always be a major problem, thus making total equivalence virtually impossible. So, ibig sabihin po nito, lagi pong nagkakamero ng problema ang pagsasalin para yun sa pananaw ni Peter Newmark. Kung kanina kay Eugenida ang nagiging problema ay yung culture na pinanggalingan nung magsasalin, dito naman po ay yung combination nung source language at target language. Dahil may mga pagkakataon kagaya natin sa Ingles at sa Filipino, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari nating hiramin na isalin ang nasa Ingles na mga salita. Kung minsan nga literal talaga nating hinihiram yung salitang Ingles kasi walang katumbas sa ating wika. Yun yung mga problem na ikino-consider at kinakaharap po sa pagsasaling wika. Naunawaan po ba? Malinaw po? Okay, next. Okay, so narito na po ang ating pagtutuunan ng pansin. Ano po, atin pong pag-aaralan, kailangan alamin nyo din dahil magsasalin po kayo. Aalamin natin yung mga metodo at teknik po sa pagsasaling wika. Halos nagkakatulad lang naman po ang mga ito. Ano po, kagaya ng salita sa salita, literal, matapat, semantiko, adaptasyon, malaya, idiomatiko, at komunikatibo. Yung simula ang lengguwahe, ito po yung batayang wika, at tunguhang lengguwahe, ito po yung wikang ginagamit natin. Huwag nyo na lang po itong pansinin, baka maguluhan lang po kayo. Dito na lang po kayo mag-focus, simula sa salita, hanggang semantiko, adaptasyon hanggang komunikatibo. So, ang una nating pag-usapan ay ang metodo sa pagsasalin po. Ang unang metodo sa pagsasalin ay ang salita sa salita. Ito ay tinatawag na word for word translation
na ginagamit ng mga linggwista para ipakita ang kahulugan ng mga salita at ng estruktura. Ibig sabihin, yun pong mga salita, for example sa Ingles, ay tinutumbasan lamang sa Filipino. Kaya tinawag na salita sa salita. Pero meron din po tayong ikino-consider at tinatawag pong gloss. Ano po yung gloss? Ito pong gloss ay ginagamit kapag naisagawa ang tapatang salin, ibig sabihin yung naisagawa ang tapatang salin, ikaw meron na ng proseso ng salita sa salita. Tapos, isinasaayos sa tamang pangungusap ang salin. Ano pong halimbawa noon? Tingnan nyo po. Ang salita po ay yung faith is like a love. It cannot be forced. Yun po ang isasalin. Nung isalin po ito sa salita, nandito pa lang po tayo sa first step. Word for word translation. Nakakasunod pa po ba? Malinaw pa po? Guys, 207, hello. Okay. So, word per word pa tayo ha, word per word. Isinalin po ito. Yan, ito ang pagkakasalin. Pananalita ay tulad pag-ibig. Ito hindi pilit puwersa. Tama po ba ang pagkakasalin? Maganda po bang pakinggan? Digay hindi po. Kaya ginamitan ng gloss. Nung isalin na may gamit ng gloss, ari na po ang final na salin. Ang pananampalataya ay tulad ng pag-ibig, hindi ito sa pilitan. Kung inyong makikita sa proseso ng salita sa salita, ang ginagawa muna, isinasalin muna word per word. Kapag hindi maayos ang pagkakasalin, ini-a-apply yung gloss na tinatawag. Malinaw po? Uy, any reaction naman. Oh my God. Baka gusto niyo i-post ko na lang to sa dun sa ating Google Classroom kayo na ang bahalang dumiscover. Pwede naman. Ano po? Any reactions or comments man lang, ganun? Aanhin natin ang inyong mga mic. Excuse po, ma'am. Mm. Nagre-react po ata sila, baka lang po hindi po nalabas sa inyo. Thank you Hindi po. nalabas. Ang laging nagre-react ay yung si ano ba yun, Gilyo gayon. Letter G na ano boy. Ano last name nun? Nakikita ko parang siya lang siya ang nagre-react dun sa questions. O yan, ngayon meron reactions galing sa inyo. Okay, next. Example pa rin sa salita. Ito po ay ginagamit din natin kapag nagsasalin po tayo ng tula. Ano po? At kadalasan kapag tayo po ay nagsasalin ng tula, kagaya po ng halimbawa na inyong nakikita, hindi na po tayo gumagamit ng gloss. Bakit? Kasi ang tinitingnan po dito ay yung intentions and yung damdamin na nakapaloob po doon sa tulang isinalin. Ano po? Sino po ang puwedeng bumasa? Mercado Carillan, maaari mo bang basahin yung English na version? Giving, not selfishly getting; sharing, not demanding; assuring, not blaming; forgiving, not hating; trusting, not doubting; concern for others, not for oneself. Okay, thank you. Kung ito po ay isinalin, pag-ibig, pagbibigay, hindi makasariling pagtanggap. Pakikihati, hindi paghingi. Pagtiyak, hindi paninisi. Pagpapatawad, hindi pag-ayaw. Pagtitiwala, hindi pag-aalinlangan. Pagmamalasakit, hindi makasarili. Kung inyong makikita po, ay hindi gumamit ng gloss. Ano po? Pero yung damdamin at yung message, yung intention na nais iparating nung tula ay naunawaan po natin ng maayos. Okay, next ay ang adaptasyon. Ano naman po itong metodong ito? Ito ay itinuturing na pinakamalayang anyo ng salin dahil may pagkakataon na malayo na ito sa
orihinal. So, ibig sabihin may mga pagkakataon na pwede nating gamitin ang adaptasyon kasi malaya ang pagkakasalin. Nakadepende sa atin bilang tagapagsalin kung paano natin isasalin ang halimbawa na lamang ay awit, tula at dula. Tandaan po natin na kadalasan po ang ginagamit ay adaptasyon sa mga larangang ito kagaya na nga lang po ng awit, tula at ng dula sapagkat sa ganitong paraan po mas madaling maipapahayag po yung mga larangan na ito. Gamit ito kadalasang lumalayo na po sa estruktura ng orihinal at maliliit na detalye ang isang salin. Kasi nga po malayang nakakapagsalin. Adaptasyon. Next, literal o direct o literal. O literal ang pagkakasalin, direkta. Sa metodong ito, ang estruktura ng orihinal na wika ang sinusundan ng tagapagsalin, hindi ang natural at madulas na daloy ng tunguhang wika. Kung inyo pong mapapansin sa halimbawa, hindi po katanggap-tanggap ang salin, tama po? Pero dahil literal ang pagkakasalin, naging tama na din ito. Kung inyong makikita sa halimbawa, you are the apple of my eye. Dahil literal ang pagkakasalin, ikaw ang mansanas ng aking mata. Kung ito po ay ilalagay natin sa adaptasyon at kung ilalagay natin sa salita, mali. Ano po, hindi katanggap-tanggap. Ay dahil as in literal, ay di naging katanggap-tanggap na din. Ano po, kagaya na the pillows are light. Ang mga unan ay maliwanag. Saan kayo nagkita noon? Na ang mga unan ay nagliwanag. Wala, di ho. Pero literal ang pagkakasalin. Next. Under po ng literal na pagsasalin, may tinatawag po tayong borrowing. Pag ginamit po natin ang borrowing, ito po ay isang paraan na kung saan ang isang salita o parerala doon po sa original na wika ay isinasalin po natin ng walang pagbabago. Ano po yung halimbawa? Yun pong mga salitang hamburger, french fries, pizza, yun po ay walang salin sa ating wika. Kaya borrowing ang nangyayari. Hihiram natin ng direkta at literal. Next, yun pong calc na tinatawag. Ano naman? Ito po ay tunguhang wika na kung saan nanghihiram ng mga salita o pahayag sa simulaang wika sa pamamagitan ng tuwirang pagsasalin ng mga elemento nito. Sa paanong paraan naman po tayo nagsasalin sa calc? Yun pong kung anong bigkas ay siyang sulat. Pero ang pagkakasulat ay nakadepende pa rin sa orihinal na wika. Ano pong halimbawa nito? Yung medical, nagiging medical na K. Nai-imagine nyo ga po ang aking sinasabi. Yan. Next. Malaya o oblique na pagsasalin. Ito ay isang malaya, walang kontrol at parang hindi isang salin. Kumbaga, dahil naging malaya ang pagkakasalin, alam na natin kung bakit magiging maganda yung resulta ng pagkakasalin. Kagaya po ng halimbawa, it was many and many years ago. Nung isalin ito, maraming taon na ang nakararaan. Dahil malaya ang salin, tama ang pagkakasalin. Katanggap-tanggap ang pagkakasalin. Ano po? Yan. Siguro kung ang gagamitin natin ay literal, ay ang mangyayari diyan, ito ay maraming magiging gayon kasi literal po ang pagkakasalin. Under naman po ng malayang pagsasalin or oblique, meron po tayong ginagamit na transposition. Ano naman ito? Ito ang isa sa mga pangunahing paraan sa malayang pagsasalin. Ang mga salita ay isinasalin at tinatapatan ng mga salita sa tunguhang wika ng hindi nagbabago ang kahulugan. Ang posisyon ng mga salita at bahagi ng pananalita sa orihinal na wika ay nagbabago kapag ginamit ang paraang ito. Ano po? Transposition. Ganito po ang
halimbawa. For example, tayo ay magkaklase bukas. Kung ating pakikinggan, kinakailangang magkameron ng pagbabago ng pwesto, transposition. Naging may klase tayo bukas. Hindi lang nagbabago ng pwesto, kung minsan pinapalitan po yung mga pang-ugnay na salita. Ano, ito po ang halimbawa ng transposition. Nakakasunod pa naman po kayo, ano po? Wait lang po ha. Wait lang guys ha. Okay. Pagpatuloy natin. Next ay under pa rin ng malayang salin, meron po tayo bukod sa transposition, meron tayong modulation. So sa modulation po, nagbabago po ang pagbibigay ng kahulugan. Ito po ay idinidepende sa punto de vista. Ano po yung punto de vista? Ibig sabihin kung paano natin binibigyan ng kahulugan yung pangungusap na ating tinanggap. For example, it is not difficult to show. Kung tayo pong makaka-receive, meron pong ang pag-unawa nila ay it is easy to show. Ganon din po ito. Laging siyang hindi pumapasok sa klase. Nung isalin, siya ay laging liban. Modulation. Nakadepende sa pagtanggap. Punto de vista. Yan, ito pa po ang halimbawa ng malaya o oblique na pagsasalin. Yung I'll drive you home. Ano po, modulation. I'll drive you home. Ihahatid kita sa inyo. Ano po, yun po ang tamang receive po natin o salin. Sa halip na ikaw ay ipagmamaneho ko pauwi. Sa malayang salin, transposition, modulation, meron din po tayong tinatawag na equivalence. Pero itong equivalence na ito ay mas kilala natin sa reformulation sa Ingles, kung saan tinutumbasan ang orihinal na wika ng hindi po nagbabago. Pero nagiging malikhain po at stylistiko tayo sa paggamit ng mga wika. Paano po tayo nagiging malikhain sa paggamit ng mga wika? Kagaya po ng halimbawa, March 27 is a red letter day for me. Ibig sabihin, yung mga idioma na bahagi po ng original text, bibigyan ninyo ng kahulugan. Magiging napaka-importanteng araw ng Marso 27 para sa akin. Yung red letter day, ang kahulugan noon ay napaka-importanteng araw. Nakakasunod pa po ba? Next ay ang matapat na salin. Kaya nga po tinawag na patapat, the honest ang pagkakasalin. Kung ano po yung hinihingi ng original text, di siya po ang ginagawang salin. Kaya nga po matapat ang pagkakasalin. Kagaya po ng halimbawa, two eyes live happily in the night castle for years. Kita nyo po, dahil matapat, honest, si dalawang mata ay namumuhay ng masaya sa palasyo ng kabalyero ng ilang taon. Kumbaga,
kung ating titingnan, hindi po appropriate yung dalawang mata. Ano po? Inyong basahin ang halimbawa. Ay pero dahil ang sabi, kailangan matapat ang gagamiting metodo, ay di naging wasto na din ito. Ano po? Uy, naunawaan nyo gang aking tinatalakay. Oh, next na metodo ay ang idiomatiko. Sa idiomatikong pagsasalin, ginagamitan po ng idioma at ang mga idiomang ito ang ating isinasalin. Kagaya ng halimbawa, the boy had runny nose. Ay di tumutulo ang sipon sa ilong ng bata. Yun po ang wastong pagkakasali ng idiomang running nose. Ano po? Ay di kung ito ay literal ang pagkakasalin, ay paano ang salin nito? Sige nga, kung talaga naunawaan yung literal, patulot. O, itong idioma, yung the boy had a runny nose, ay gagawin mo hindi idiomatikong salin, literal. Okay, ang lalaki daw ay may tumatakbong ilong. Pwede din na tumatakbo ang ilong ng ang tumatakbo ang ilong ng bata, pwede din iyon. Ano po? Okay, may tinatawag tayong semantiko at komunikatibong metodo ng pagsasalin. Ang semantiko po, ito po ay tinatangka nitong isalin o ilapat sa salin ang eksaktong kahulugan ng kontekstual na orihinal gamit ang estrukturang pansemantika. So, ang ginagamit po natin ay ang wastong salin ng pangungusap. Ano po? Sa komunikatibo naman, tinatangka nitong mata mo ang salin na epektong dulot ng orihinal na teksto sa mambabasa. Ano naman yung komunikatibo? Communicate, nakikipagtalastasan, which is kung ano ang nais iparating ng teksto, siya ang ginagamit na salin. So, ito po yon. Naunawaan po ang mga metodo sa pagsasalin. Malinaw po ba? Kung may question, pwede pong magtanong bago tayo mag-technique. May question po? Kung walang tanong, paki-chat naman po sa ating chat box. Metodo ng pagsasalin. Okay, mukhang naunawaan naman po. Ano, dumako naman tayo sa technique sa pagsasalin. Ang una ay ang transference. So, ang transference, pareho ito nung borrowing. Ano po, yung mga wala tayong katumbas sa ating wika, hinihiram natin ng literal. Ano, kung cake, cake pa din. Kung pizza, pizza pa din. Yun pong cake na K-E-Y-K, hindi po natin pwedeng gamitin yun. Pag binasa po natin yun, hindi po cake yun, cake. Dahil K-E-Y-K. May mga estudyante na sinasalin yung salitang cake, ang ginagawa ay K-E-Y-K. Bakit gayon? Kung inyong babasahin, hindi na cake yun, cake na ang basa doon, abay mali na po kapag ganun. Ano po? Sunod sa transference ay ang one-to-one translation. Ang one-to-one translation na technique ay kagaya ng salita sa salita. Tinatapatan lamang. Kagaya po ng halimbawa, a beautiful garden, ang magandang hardin. Next, lexical synonym. Ito naman po,
ginagamit po natin yung literal na katumbas na salita na kung saan itong literal na salitang ito yung pinakaangkop na salita sa natural na salin. Halimbawa po, yung old house, ang tama po dun sa old ay luma dahil ang sinusundan ay tumutukoy sa bahay. Yun naman pong old man ay di matandang lalaki. Alam nga namang lumang lalaki ay wala naman pong salitang ganon. Ibig sabihin, nakadepende po sa indicator ng salita. Ano ang gagamiting salin. Okay, next. Naturalisasyon, ito naman po ay may pagkakahawig sa transference. Paano po yon? Kung ano po yung original na text, pinapalitan lang po ng salita. Association, tapos medical. Next ay ang cultural equivalent. Sa cultural equivalent, ito naman po yung technique na kung saan ang ginagamit po nating salin ay kung ano po yung kinikilalang salita sa atin pong kultura. Kagaya po sa atin, sa Filipino, ang tawag po ay merienda. Pag sa Amerika, yung merienda, hindi yun alam. Ang tawag ay coffee break. Sa Inglaterra naman ay tea break. Ibig sabihin, nakadepende sa culture yung gagamitin nating salita. Next, functional equivalent. Ito naman po yung deculturalized language na kung saan hinahanap po natin yung pinaka tinatanggap na katumbas na kahulugan. Refreshment. Ano po yung tinatanggap na kahulugan ng refreshment? Diga po ay pampalamig o palamig. Ganon din yung uncooked peanut, hilaw na mani. Next, descriptive equivalence. Sa descriptive equivalence, madali lang po ito. Nagde-describe lang po tayo kung paano po ginagamit. Kagaya ng shampoo, sabong panlinis ng buhok, refrigerator, imbaka ng pagkain. Sa recognized translation naman, ito naman yung pagsasalin sa opisyal at tinatanggap ng maraming salita. Ano po? Addition, expansion, at reduction, construction. Sa pagsasalin po, gamit ang technique, pwede po tayong magdagdag ng salita para maging malinaw ang kahulugan. Kung pwede tayong magdagdag, pwede din po tayong magbawas ng salita. Kung hindi po kinakailangan yun at kung maaaring paikliin at kapag ito'y pinaikli, hindi nababago o hindi nasisira ang kahulugan. Okay. Hanggang dito lamang po ang unit number 3. Malinaw ga po sa inyo ang nilalaman ng unit number 3, pagsasaling wika? Sino po ang may tanong, clarification? Okay, wala po kayong question, clarification. So kung kayo po ay walang tanong, meron po akong ibibigay na gawain sa inyo, performance activity po ninyo. Ang presentation po nito ay next week sa atin pong face-to-face na klase. Ano po? Ito po ay application ng ating ginawang pagtalakay sa pagsasaling wika. Ano po yon? Mamaya, bibigyan ko po kayo ng groupings. Tatandaan nyo po kung sino ang inyong mga kagrupo. Bakit? Ganito po. Kayo po ay maghahanap ng OPM song na nakasulat sa wikang Ingles. Uulitin ko, maghahanap po kayo ng OPM song na nakasulat sa wikang Ingles.
Ito pong OPM song na ito, sisiguraduhin po ninyo na wala pang salin sa Filipino. Ano ang gagawin doon sa OPM song na nakasulat sa wikang Ingles? Ito po ay isasalin ninyo sa Filipino. Tapos gagamit kayo ng iba't ibang teknik at iba't ibang metodo sa pagsasalin. Ito po ay ipe-present ninyo sa harap ng klase sa paraang paawit pa din dahil yun nga po ay awitin sa darating nating F2F class next week. Ano po, sa inyo pong presentation, kayo po ay mamarkahan doon kung paano ninyo ipe-present. Bibigyan nyo din ako ng copy ng inyo pong pagsasalin na ginawa. Ano po, sa F2F po natin. Bago po ang inyong presentation, kailangan mabigyan ninyo ako. Ano, pagdating ko doon, di inyong ibigay sa akin. Paano po ang magiging format? Nakita nyo ga po yung example kanina, yung binasa ni, sino nga bumasa nun? Ni Mercado, Karil Ann. Yung ang English tapos Filipino magkatabi sila sa loob ng box. Ganun po ang format na gagamitin ninyo sa pagsasali na gagawin sa awitin. Ano po? Uulitin ko, ang presentation po nito ay next week sa ating face-to-face. After po ng inyong presentation, once na makapag-present na po ang lahat, bibigyan ko po kayo ng 5 minutes para po makapag-review dahil after 5 minutes po next week, bibigyan ko po kayo ng review quiz. Review quiz para ready po kayo sa ating midterm examination. Uulitin ko po, next week presentation tayo ng pagsasali ng awit. After ng presentation, 5 minutes break. After ng 5 minutes break, quiz po tayo. Review quiz, simula unit number 1 hanggang unit number 3. Hanggang dito po sa pagsasaling wika. Naunawaan po ba? ME 2207? Okay. Any question, clarification? Javier? Napindot lang po. Okay. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng ka-group. Ano po? Group number 1. Ang group number 1 po ay si Patulot, Harina, Alcantara, Buena Cifra, Baryon, Cocosa, at Heloso. Yun po ang group number 1. Nakuha po? Next, group number 2, Cueto, Espino, Tolentino, Orchoa, Alonso, Rosales, and Villanueva. Nakuha ang group number 2? Nakuha po ba group number 2? Okay, next. Group number 3, Mercado, Espares, Mercado Bella. Yung isa kanina ay Mercado Carril. Javier, Hardin, Hamaro, at Almodovar. Ano to? Almodovar? Almodovar? Yon, ang group number 3. Nakuha po ng group number 3. Next, group number 4, Mendoza Javen, Gilio, Dehan, Bagsit, Orian, Atienza, at Espinili. Nakuha po ng group number 4. And last group, number 5, ay di yung hindi mga nabanggit. Si Cruzat, Almario, Chavez, Kabungkal, Sumadsad, Katapang, and Villena.
Okay. So, yun po ang magkaka-group. Bibigyan ko po kayo ng copy nung PowerPoint ng unit number 3 para may guide po kayo kapag kayo ay nagsalin. Ano po? Para hindi kagulo ang metodo at technique. Dapat naka-indicate doon kung ano ang ginamit na metodo at technique. May question po ba? Clarification about sa pagsasaling wika? Yes, patulot. Ay baka wala siyang ano, index card. Meron pa siyang index card? Okay. So, sa group number 5 na lamang siya sasama. Okay. Sino pa po ang may question? Clarification, violent reaction, comment. Meron po? Ma'am, hanggang ano oras ka? Kayo palang kasama pa 7. Lagi po kayong 7?